Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, Aquarius, first card ninyo, Snow. Ayan. So, this is a time for rest and contemplation. Kasi nga, no, kapag winter season, nag-hibernate, ano, kahit yung mga animals, nag-hibernate, 'di ba? Kapag winter. Kaya maaari din ano na parang winter season ito sa buhay mo sa ngayon and maaaring mag-hibernate din kayo and during hibernation the perfect thing to do is to do some kind of pagpapahinga, pagko-contemplate, pagre-reflect, 'di ba? Pag-introspection, pagkakamusta sa sarili, 'di ba? Yung ganoon. Kaya maaari na more of bakasyon, pagbabakasyon siguro ang iba sa inyo. Maybe meron kayong opportunity ngayon na makapagnilay-nilay at makapagmuni-muni talaga, no? And take advantage of that, no, na makapagpahinga ka din at the same time, 'di ba? So, we also have cauldron. Ayan, may opportunity, creation. So, feeling ko dito, ang iba sa inyo, you are going to create your own opportunity. You're going to create an opportunity for yourself, no? Pwedeng ganun ang ganap dito ng iba. Kaya, maganda, kasi maaaring yung creativity mo dito lalabas, yung creative ideas mo lalabas, yung mga ganyan, 'di ba? Para magkaroon ka ng oportunidad, 'di ba? Na maaaring ito ay oportunidad na makatulong ka sa iba, 'di ba? Mag-i-innovate ka ng kung ano man, 'di ba? Para na makapag-serve ka sa ibang tao or maybe you're going to create an opportunity para sa sarili mo na magkapera ka palalo, 'di ba? Na mas lalo ka pang yumaman, na mas lalo ka pang magkaroon ng maraming income, 'di ba? Yung mga gano'n ba. So, good for you. So, we have earthworm. Ayan. So, okay, humabol pa siya. So, siguro ang iba sa inyo also will be experiencing that ano, pagkakaroon ng clarity, 'di ba? So which is really ano, doable kasi meron kayong contemplation, rest, 'di ba? At sa mga pagkakataong 'yan, 'di ba? Mas kapag nakakapag isip-isip ka, magkakamuni-muni ka, eh talagang magkakaroon ng linaw and direction, 'di ba? Yung isip mo. Kaya maganda 'yan. That's perfect, 'di ba? Na magkakaroon ka ng pagkakataon, 'di ba? Para ikaw ay magkaroon ng kalinawan sa inyong isipan. We also have potion, invigoration, and empowerment. So, yeah, this is good, no? Maaari ang iba sa inyo talagang you are going to try to do something dito to empower yourself. Maaari din na meron kayo dito mga trainings, mga workshops na a-attendan. Maybe you are going to research something na makakatulong sa iyo na mas mag-improve ang talents mo, mas ma-hone mo pa yung talents mo, mas maging mas magaling ka pa doon sa paggamit ng inyong mga spiritual gifts, mga ganyan, ano. So, maaari 'no, na talagang lalabas dito ngayon yung inyong creative juices 'no, sa isip mo. Marami kang puwedeng gawin 'no. Nandito papasok na dito yung inyong innovation, you know. So, good luck. So, tingnan natin ano pa ang ganap. You have the power to make yourself better. See? Empowerment. Tapos ito. So, talagang ini-encourage kayo ng divine universe sa ngayon na gamitin mo yung kapangyarihan mo to make yourself better. And feeling ko yun ang gagawin mo, 'di ba? You are going to have that clarity of thought, no? So ngayon, maaram mo na siguro kung saan ang direksyon na tatahakin mo sa ngayon. And with this opportunity coming in, maybe po puwedeng, magke-create ka 'no, ng mas magandang buhay para sa sarili mo. Magke-create ka ng mga bagay na puwede mong ika-improve ng quality of life mo, yung mga gano'n ano. So, that's really beautiful. And ito, empowerment 'no, talagang maybe this is the time na mag-iisip ka, magiging creative ka sa pag-iisip ng kung paano mag-e-evolve, paano ka mag-e-evolve into the best version of yourself, no? So that's really beautiful. Success isn't what you have, it's what you do with what you have. That's very true. Kasi kung hindi mo naman nagagamit yung bunga,
'di ba, ng tagumpay mo, yung bunga ng inyong pagsisikap, 'di ba, parang hindi mo rin siya mai-enjoy, you know? Parang hindi ka rin naman magiging feeling fulfilled and satisfied, 'di ba? Whereas, kung kunyari nagtagumpay ka sa isang bagay, let's say for example, you have, material and financial success, 'di ba? Ta's anong gagawin mo do'n, itatago mo lang, magse-save ka lang, 'di ba? Yun na yun, you're saving for your future, you're saving it for whatever, 'di ba? Pero kung at the same time, yung bunga ng inyong pagsisikap, yung success na 'yan, 'di ba, na sa tingin kasi iba-iba tayo ng definition ng success, 'di ba? Kaya nga sinasabi ko na kung ang meron kayo kunyari financial and material success, 'di ba? So, if you are also going to save some of it, 'di ba, ilalagay mo 'yan sa kung ano man ang pinagplanuhan mong paglagyan ng financial reward na meron ka. And at the same time, kunyari share mo 'yan sa iba, tutulong ka sa iba, 'di ba? Magiging good Samaritan ka and help other people through that money na meron ka, 'di ba? So siguro 'pag marami kang napasayang tao, mas yun ang parang parang yun ang mas pinakatagumpay mo. Kasi you have touched other people's lives. You have made the life of other people better, no? Dahil sa effort mo, 'di ba? Dahil sa pagsisipag mo, pagtitiyaga mo, nagkaroon ka ng maraming pera, nabiyayaan ka ng maraming financial blessings, 'di ba? Tapos nag-share ka at marami kang napaiyak sa tuwa, 'di ba? At marami kang nabago ang buhay, 'no? So, 'yun ang tunay na tagumpay mo, 'di ba? So, you have the ability to affect your own destiny. Kasi nga, dapat, ikaw yung gagawa, 'di ba? You are making your own destiny naman talaga. So, kung ang gusto mo hindi lang kunyari kasi 'di ba iba-iba tayo ng ano 'di ba, iba-iba tayo ng pamamaraan 'no, sa pagkamit ng ating mga gusto sa buhay. Pero if you are, aligning everything that you do, 'di ba, sa kung ano yung destiny mo, 'di ba mas magiging maganda, mas magiging masarap ang pakiramdam at saka kung nag-e-effort ka para marating mo kung ano man yung destined na sitwasyon para sa'yo, 'di ba? So, parang 'pag nakarating ka sa puntong yun, eh, 'di ba ang sarap ng pakiramdam, 'di ba? Ang sarap-sarap ng pakiramdam. Kaya yung parang your efforts is paying off, 'di ba? At saka lalong-lalo na kung yun katulad ng sinabi ko kanina, na kapag nakuha mo na yung gusto mo, na-achieve mo na kung ano yung gusto mo, and at the same time, nakatulong ka sa iba. At the same time, hindi lang yung buhay mo yung inayos mo, hindi lang yung sitwasyon mo ang pinaganda mo, kundi natulungan mo din ang ibang tao na gumanda rin ang buhay nila with your help, 'di ba? Parang ang sarap-sarap, 'di ba, ng pakiramdam nun. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. So, we have Nine of Wands. Ayan. So, ano 'to, this is an energy of the wounded warrior. So, siguro karamihan sa inyo, Aquarius, you have gone far na, 'di ba, sa buhay. Maaaring meron kayo ritong, ginagawa, tinatrabaho, minimithi na gusto mong makuha, gusto mong ma-achieve, 'di ba? And, parang lahat ng effort ginawa mo na, 'no? Maaaring ginawa mo na all the efforts that you can, binuhos mo na diyan. Pero parang, alam mo 'yun, hindi pa enough, 'di ba? Parang pakiramdam siguro ninyo, hindi pa rin ba ito enough? Kasi parang ang layo ko na narating ko, ang layo na ng nilakbay ko, pero hindi ko pa nakikita kung saan 'to papunta, 'di ba? So, maybe you are wondering, no, despite everything that you have done already. Kaya parang siguro ang iba sa inyo gusto nang mag-give up, gusto nang sumuko. Kasi nga, yun, parang napapagod ka na sa kakaantay na dumating ka na doon sa puntong makukuha mo na din or mare-reach mo na yung tagumpay mo, 'di ba? So, kaya
This could be a reminder para sa inyo na huwag kang susuko. Kasi ano na 'to, eh, saglit na lang, 'no? Kumbaga with the Nine of Wands, kumbaga one step forward ka na lang, isang kembot ka na lang, makukuha mo na yung success mo, mararating mo na yung tagumpay mo. Kaya huwag kang sumuko, huwag kang huwag kang mag-give up kasi sayang, sayang ng lahat ng efforts, ng oras, ng panahon, ng atensyon, resources na ginastos mo dito. Sayang if you're going to give up. Okay? Patience pa, konting patience pa, pasasaan ba at makukuha mo din 'yan. We have Page of Swords. Maybe there are a lot of information na pupuwedeng dadating. Maaaring maraming balita, maraming detalye ang ang pupuwedeng dumating sa'yo na maaaring makapagpalinaw ng inyong isipan dito at mapigilan kang i-give up 'no, kung ano man itong pinag-e-effortan mo. Maaari na ang iba din sa inyo rito could be continuing to educate yourself. Maaaring ang iba magre-research, may ginagawang research. Maaaring ang iba magpapatuloy ng pag-aaral. Maaaring ang iba, nakapagtapos ka na, graduate ka na, college degree holder ka na, pero gusto mo pang mag-aral, gusto mo pang mag-masters, gusto mo pa na ng continuing education, no? So, go for it. We have King of Cups. So, Aquarius, this time siguro, maaaring meron ditong tao na someone matured, no? Someone very empathic, someone very compassionate, napakagaling mag-advise, napaka balanse no ng kanyang pagkatao. Maybe you are going to deal with a person like that no sa ngayon. Baka magkakaroon kayo ng pagkakataon na siguro baka siya yung makakausap mo or puwedeng lalapitan mo, hingi ka ng advice sa kanya, 'di ba? Maaaring dito baka siya yung magiging mentor mo or baka siya nga yung mentor mo na siyang gagabay sa'yo, na maaaring siya yung gagabay sa'yo na magpatuloy sa laban ng buhay, magpatuloy sa kung ano man ang pinagsisikapan mong ma-achieve sa buhay, yung gano'n, 'no? So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.